at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa FB live streaming ng RP1 at sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. Sa Free TV po yan. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radio Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa ating Facebook page ng Radio Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones at syempre marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga pero kasabay po niyan ang ating pag-aantabay din po sa magiging speech o talumpati ng ating Pangulo kaugnay po ng 503rd commemoration of the victory at Mactan. Sasain niyo po yan sa ilang sandali lamang. Samantala, ngayon po umaga, hopefully ay makakasama natin po ang ating mga guest mula sa BIR, ang Bureau of Internal Revenue, si Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr. Kaugnay po ito sa extension na ibinigay ng BIR sa withholding tax filing para sa mga online sellers natin. Nako, dumadami na po sila. Actually, may mga nabasa tayo noong 2022 lang ay halos 2 milyon o 2 milyon na yung mga online sellers natin. Naku, tatanungin natin yan sa ating guest sa unang bahagi. At sa second half ng ating program ay ito, nako, tatanungin naman natin. Kasi ngayon po ay panahon ng tag-init at pag ganitong tag-init, medyo ang dami po nating nababalitaan ng mga sunog. May suggestion po ang isang mambabatas natin sa paggamit naman ng mga helicopter para sa firefighting. Naku, yan po yung tatanungin natin sa ikalawang bahagi kay Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza, kanilang spokesperson mula sa Bureau of Fire Protection. Pero bago yon, pwede na ba nating makausap si, okay. So inaantabayanan pa natin si Commissioner Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Kasi nga, sabi natin kanina, medyo dumadami na rin, ano? At sa tingin natin, makakadagdag pa rin ito, syempre, dun sa ating buwis, ano, na pumapasok sa ating kaban. Dahil, although, dapat ay tapos na, no, yung deadline, o dapat ay sinusunod na dapat yung deadline, ano, para doon sa pa-file ng kanilang withholding tax. Kaso, ang BIR po ay pinalawig, no, o nagkaroon ng extension ang deadline na ito hanggang July 24, tama ba? July 24 ng 2024. Ayan. So, medyo tatanungin natin, kakaiba itong itong sistema, no? Kung paano yung mga transaction na gagawin ng mga online sellers, no? Kasi yung online, ayun na nga, dahil online nga, meron silang platform dyan sa internet, no? Kaya medyo kakaiba dahil yung pagtitinda nila nga online. Yung iba yung mga may stores talaga, nakikita natin yung physical store. So paano kaya, no? Ay tatanong natin yan. Kaya Commissioner, paano kaya nila malalaman na itong mga online seller na ito ay kailangang kung nag-file o hindi, no? Kung nakakuha ba, nakapagpa-register ba sila o hindi itong mga online seller na to. Paano kaya nila yun malalaman, ano? Kasi
itong mga ano na ito, itong mga online seller na to, minsan yung iba, ano lang yung pasulput-sulput lang ba? Yun. Pero siguro, may ano naman, sa pagkakaalam lang natin, ano, meron yatang ano ah, kung gaano karami yung kinita mo sa buong taon, merong exempted din ata. So, aalamin natin no, kung paano yung isasagawa yung, ng pagbabayad na ito ng mga online seller. Ano ba yung sistema nito? Kung pareho din ba ito sa sistema ng mga talagang merong tinatawag na physical store talaga, no? At saka syempre papaano, gaano, magkano, hindi gaano. Although alam natin mukhang 1% ng kanilang annual nakita ang kukuhanin ng BIR sa mga online seller na ito. Yan. Aalamin po natin yan. Inaantabayanan lamang natin yung ating unang panauhin. So medyo ano pa, busy pa? Sige. Oh, sige. Sige, so medyo busy pa daw si yung line ni Commissioner. Unahin muna natin siguro, pwede na nating unahin siguro si Fire Superintendent. Nandyan na siya? Sige. So, unahin na muna natin si Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Ito yung binanggit natin kanina, no? Yung tungkol ngayong napakainit na kasi ng panahon ngayon, grabe. Pati yung heat index, no? Nakikita natin na mukhang wag naman sana na umabot pa sa 50, ano? Kasi ngayon nasa 46, 48 yung mga ibang lugar, no? Na nagkakaroon ng ganong kataas na heat index. At syempre sabi nga nila kapag mainit yung paligid, nagiging dahilan nito ng pagkakaroon naman ng sunog, lalo na yung mga, naku, naalala natin yung nangyaring sunog dyan sa sa malapit sa NAIA, 'di ba? Sa Ninoy Aquino International Airport yata. Yun yung isang parking lot doon. Lahat ng karamihan nung nandoon ng mga sasakyan ay nasunog. So ngayon, tatanungin naman natin sa ating guest ngayon, ano masasabi niya doon sa sinabi ng isang mambabatas natin na suggestion sa paggamit ng mga helicopters para dito sa firefighting o ng mga sunog. So, ready na ba? Okay. Ano yan? Via Zoom? Phone. Okay. Via phone. Okay, sige. Magandang umaga po, Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po, ma'am, sa inyo at sa lahat ng tagapakinig natin. Ayun. Unang-una kasi, gusto lang nating itanong sa kanila. Meron kasing napaulat na isang suggestion ni House Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duque Frasco sa paggamit daw po ng helicopters para sa firefighting. Ano po yung masasabi nyo rito? Kasi ngayon po panahon nga ng tag-init, no? At may El Nino pa, so sobrang init talaga. At nagiging dahilan nito ng dumaraming bilang ng mga sunog. Yes po, yung ating aerial firefighting is very much needed sa ating agency. In fact, kasama na po siya sa ating BFP Modernization Program, RA 11589, kung saan magkakaroon na po tayo ng mga choppers for firefighting and rescue. So nandun na sa modernization, sa mga gaano karami, ma'am, yung kakailanganin o maaari nating makuha na nakapaloob doon sa modernization program? As to the quantity, ma'am, di ko lang po hawak ngayon ng data, but definitely part po siya ng ating 10-year modernization program. However, priority po for the first year is the completion of the 120 kakulangan na fire station and fire trucks. So may 120 pa tayong mga lugar na wala mga fire station? Unfortunately, ma'am, tama po. Okay. So ano po yung kumbaga
maaring paggamitan nitong aerial na ito, Ma'am Annalie? Well, Kung sakali. of course po, yeah, alam naman po natin gaano ka importante sa ating bansa, ano, considering island areas po tayo at marami tayong mountainous areas. And based on experience, talaga napakalaking challenge po Yes. sa ating ahensya yung response sa forest fires. As we can see, talaga pong full efforts ang BFP ngayon when in terms of forest fires po. Kaya definitely doon po siya nakatutok yung purpose po ng procurement ng ating helicopters. Oo, yung sa mga forest fire natin ngayon, ano? Sa ngayon Yes, ba, ma'am. Ma'am Annalie, meron ba tayong ganito o talagang wala pa tayong ganito? Negative pa po, wala pa po tayong choppers for firefighting and So, rescue operation. opo. So, Ma'am Annalie, kung meron mga forest fire, paano natin yun pinapatay? Siyempre po sa ating making use of our available resources, yung fire trucks natin, and then ginagawan po natin siya ng paraan by hinuhukay po natin yung paligid nang sa ganun ay hindi na po siya lumawak. However, meron naman po tayong mga other agencies na meron naman silang mga choppers, although limited nga lang po, basically for transport nila and rescue operations as needed. Oh, so at least merong nagbibigay o nagpapahiram. Yes, O yun. yes, Okay. So paano yung 120 lugar na yon, ano, na areas na walang fire stations? Paano nila napapatay yung mga sunog doon kung halimbawang meron? Sa ngayon po, we make use of our barangay fire brigade, ano. So we always go back sa ating basic firefighting bucket relay. Ang kinabuti na lamang po, din po, itong mga areas na ito ay seldom lang magkaroon ng insidente ng sunog na malalaki. At on the other hand naman po, it's a good news na yung mga regional directors natin na inatasan ng ating Chief Bureau of Fire Protection as well as the Secretary of DILG to coordinate and collaborate with the local government units on the signing of deed of donation for the lot kung saan itatayo po ang ating mga fire stations. And there are a few na po na ongoing na itong signing na nagkaroon na po ng donation. Oh, naku, mabuti naman po pala. Pero ngayong panahon na ito, naku, Ma'am Annalie, ano, alam natin, El Nino tas mainit, summer, Right, naku, di ba doble-doble, parang sanib puwersa sila, no? So ngayon Correct, ba, ma'am. gaano karami, meron ba tayong datos ngayon ng mga forest fire dito sa Pilipinas na nangyari? Sa forest fires, ma'am, hindi ko pa hawak exact details. I have the entire fire incidents nationwide po if you might like to share po natin. Sige po, sige po. So, January 1 to April 26 po, although running data ito for today, ano po, na Opo. sana nga wag na madagdagan. Sana, oo. Oho, 8,343 nationwide po yan. Okay. Kumpara po nung last year, nasa 6,084. So, we had an increase already of 37%. Okay, wow. Oo. Ano Kaya kayang nga dahilan nito? Dahil din sa El Nino, sa tingin ninyo, Ma'am Annalie? Sa nakikita po natin, yes, a big factor yung El Nino natin, init ng panahon. Oo. Plus pa rin po yung consciousness ng ating mga kababayan. As majority po nitong fire incidents ay residential. Okay, okay. So, yun pa rin pala, no? Pero, Ma'am Annalie, meron ba tayong update tungkol dun sa nangyari sa parking lot? Kasi di ba yung sa NAIA, no? Dun sa malapit sa terminal, meron ba tayong update tungkol dun sa isinagawa natin na pag-iimbestiga kung ano yung nangyari? Talaga As of doon this- na dahilan ng pagkasunog. Yes po. As of this time po, ang according to our Directorate for Investigation Intelligence, the evidences are already with the Fire Laboratory Service. So undergoing examination, Okay. and once makita po na kung ano man ang findings, i-release po natin agad. That would pinpoint kung ano po yung naging source of ignition. As we have seen po sa mga nagkalat na videos, aside from the vehicles na talagang totally gutted, yung area po kasi
is super dry na mga dahon or rather Ayun. grasses. Mhm. Plus, under the direct heat po talaga, and it occurred around noon time. Aha. So expect po talaga natin yung contributing heat na nasa Aha. area. Kaya ganun na lang kabilis. Oo. Plus pa po yung hangin na naidulot at kaya mabilis din yung heat transfer from one lane to the other. Kaya ganun po ang Mm. nangyari. Oo, tsaka kasi 'di ba, open space 'yun no? Ma'am Annalie? Ba't nawala? Nawala ata si Ma'am Annalie. Okay. What happened? Okay, asan na si Ma'am Annalie? Mukhang nawala siya. Sige. Oo, kasi dun sa kasi yung sinasabi kanina no ni Ma'am Annalie kanina ay ah, todo yung init, alas 12 yata o katanghalian talaga no. Kaya malamang isa din yun sa mga naging dahilan. Tsaka yun na nga open space nga naman yung parking area na yon parang walang bubong, walang kahit ano, no? So talagang direkta talaga yung init na nanggagaling nga sa araw siguro, no? Kaya medyo ganun katindi ang nangyari. Ayun, sa Ma'am Annalie. Okay. Yes po. Oo, kanina sinasabi ko kasi nakakontribute din kaya yung pagiging open ng space? Yes, ma'am. Very much po. Gaya ng nasabi natin, yung direct sunlight, napakalaking epekto po talaga sa ating mabilis na pag-spread ng fire. As we all know, yung triangle of fire ay oxygen kung saan nasa paligid. Yung combustible material, yun nga yung mga sasakyan at yung tuyong damo, no? Plus yung heat. So, andun po talaga siya, chemical combustion po. Nako, yun talaga ang nagiging ang tawag dito, nagiging daan para magkaroon ng ganong explosion. Nag-explode yung mga sasakyan. Yung iba po ma'am, dahil na nga sa sobrang init na nakulob Oo. sa kanilang vehicles. Oo. So mga gaano katagal pa po yung inaasahan natin para mailabas ko ano talaga yung dahilan nung naging sunog na yan dyan sa parking lot? Anytime soon ma'am, basta mailabas na po ng DII ang final investigation, mag-feed po kami sa inyo ma'am. Ayun. Naku, merong nag-ano dito sa amin. Kinukonsidera din daw ba ng Bureau of Fire Protection yung kasi yung pinag-usapan natin, chopper, ma'am, Yes, no? Pero meron sinasabi sila, Ma'am Annalie, na yung pwede bang i-considera din like halimbawa yung C-130 na configurated para sa firefighting? Well, syempre po, considering it's an aerial equipment, kumbaga, no? Yes, that's doable, that's very possible. But then again, we go back to the funding po and appropriation ng budget po niya. Ayun nga no? Doon na naman tayo ulit bumabagsak. So kanina, Ma'am Annalie, nabanggit mo, usually sa mga residential nangyayari, yung mga sunog. So, yung mga, bukod dun sa mga residential na pangyayari, like for example, pati yung forest fire, ano pa yung mga ibang nagiging dahilan? O Ang pinagmumulan? Yes, let me give you po yung top causes of fires natin dun sa period na binigay natin. First, ngayon po sa season na to is yung open flame from rubbish. Okay. So recently, ayan po talaga because of the heat na nararanasan natin. Yung mga grass fires na yung alipato na tinatawag, Yes. yun yung lumilipad sa mga bahayan. At yun na nga po, nadadamay na. But commonly ay andyan pa rin po yung electrical connections po natin. At ganun na rin ang smoking at lighted cigarette tinatawag. So, ang focus po talaga ng agency ngayon is dito sa mga causes of fires na ito, yung ating mga programa ngayon. Ayun, so yan yung mga tips na from Ma'am Annalie, lalo na dun sa mga residential area natin. Sige po, naku Ma'am Annalie, maraming salamat. Pero baka may mensahe ka dun sa mga nakikinig sa atin para makaiwas tayo sa sunog ngayong mga panahon na to.
Yes po, sana po maging lesson sa atin yung mga nangyayaring sunog sa paligid, ano. Consciousness lang po, talagang yun ang pinakaugat po para maiwasan natin ang pagkakaroon ng sunog. Itatak po natin sa ating kaisipan at gawing regular routine yung pag-check ng linya ng kuryente, yung especially po yung ating paggamit sa kusina dahil isa din po yan sa nakikita nating causes. Makibahagi po tayo, ano, cooperate and participate sa mga activities ng Bureau of Fire Protection. Nasa social media po ang lahat ng hotlines. I-click nyo lang po at i-save nyo po agad-agad sa inyong mga cellphones. Otherwise, for any emergencies, dial po nila ang 911. Maraming salamat, ma'am. Okay, maraming salamat po, Ma'am Annalie. Ayan, si Ma'am Annalie mula sa Bureau of Fire Protection. Ayun. Maraming salamat po yung kanilang spokesperson kaugnay po dito sa mga nangyayari ngayon ng mga sunog. Kaugnay pa rin ng napakainit na panahon at ng El Nino na meron tayo ngayon sa ating bansa. Maraming salamat po kay Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza, ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Samantala, magbabalik tayo. Nandyan na. O sige, okay. Narito na pala, ready na via Zoom ang ating binabanggit kanina. Pag-uusapan naman natin ngayon yung extension na ibinigay para sa mga online seller kaugnay ng tax na kanilang dapat na bayaran. So nasa linya na natin via Zoom si Attorney Romeo Jundi Lumagi Jr., Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Commissioner, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo at sa mga taga-subaybay ng inyo pong programa. Ayun, maraming salamat po sa oras ninyo. Nako, uumpisahan na natin agad kasi inaantabayanan po natin ang ating Pangulo sa kanyang talumpati maya-maya lang. So, umpisahan ko na agad, Commissioner, yung online sellers natin, nagkaroon ng extension, ano? Bakit po tayo natin in-extend itong parang withholding tax para dun sa ating mga online seller? Well, una-una po marami po kasi tayong natanggap ng mga request tungkol po dito dahil ito po ay withholding tax system na ang mga online platforms po ang mag-i-implement at pati na rin po yung mga payment gateways, sila po yung mag-i-implement po ng withholding tax system na po na ito. At sinasabi po nila na marami po silang kinakailangan gawin na updating ng mga systems po nila. At kaya naman po nakita po natin na sige po kailangan pong pagbigyan po ang request nila dahil nga po sa sinasabi nila na medyo mabigat po yung systems at saka yung mga trabahong gagawin po. Kaya nagbigay pa tayo ng palugit na another 90 days po. Okay. So, Commissioner, paano ba yung system nito, yung tax system na ito na gagawin natin para sa mga online seller? In layman's term lang po para maintindihan din ng ating mga nakikinig. Opo. So bali po ang mga online sellers dahil nagninegosyo po sila at kumikita po sila, generally po taxable po talaga sila simula pa po nung nagnegosyo po sila. Wala po tayong wala po tayong panibagong pinapataw na buwis sa mga online sellers dahil dapat po talaga rehistrado sila sa BIR noon pa at nagbabayad po sila. Ngayon, ang ginawa po natin ay nag-implement lang po tayo ng sistema ng pangungulekta ng paunang pangungulekta ng buwis na maliit lamang po na withholding tax. Ibig sabihin po niyan, parte po ng income tax na kailangan bayaran pagkatapos po ng isang taon ay kinokolekta na po ng online platforms at ng mga payment gateways na maliit lang po, 0.5% lang po, 1/2 of 1%. So napakaliit lang po niyan. Ngayon po, so kapag meron po kayong benta, kakaltas po nun yung 1/2 of 1% po at ang ibibigay sa mga online sellers ay neto na po, na binawasan na po ang selling price po ng 1/2 of 1%. So yun lang po, ang magre-remit po niyan ay yung online platforms, i-remit po yan sa BIR at yung mga pinaunang na-withhold na po at kinaltas po ng online platforms ay magsisilbi naman po na credit para naman doon sa mga online sellers, meaning pagdating ng year-end, halimbawa po nakapag-withhold na po ng kunyari 1,000,
tapos makikita po natin na sa dulo po ang online seller ay kunyari ang total na dapat niyang bayaran na income tax ay 10,000. Pero dahil may na-withhold na sa kanya na 1,000 pesos during yung pagbebenta niya, ang kinakailangan bayaran na lang po niya na income tax po sa dulo ay 9,000 dahil ibabawas niya po yung mga naunang nabayad po. Okay. Commissioner, paano po natin malalaman kung nagparehistro yung isang online seller? Una-una po dahil ni-require na po natin ang lahat ng mga online platforms na siguraduhin na lahat ng mga accredited na kanilang online sellers ay rehistrado. Otherwise, meron din pong liability ang online platforms, online selling platforms. Kaya po kasi nung nakita po natin na hindi po nire-require ng mga online platforms ang BIR registration as part of yung accreditation at nung pagbebenta po dyan. Kaya nga po ngayon, ni-require na po sila. So, sisiguraduhin po ng online platforms mismo na rehistrado sila. At kami rin naman po, makikita rin po naman namin yan kapag na-check po namin ng isang online selling platform or kunyari kahit independent, i-check po namin yan kung rehistrado. Lalo na po malalaman po natin kapag kami nagreklamo po na hindi nag-i-issue po ng resibo. So makikita rin po natin yan. Or even if nagbigay ng resibo tas wala namang ganong pag-check namin ang registration sa BIR, wala po. So makikita po natin yan. So fake pala yung mga resibo na yun. Opo, minsan yung mga nabibili lamang po na acknowledgement receipt, kung ganyan po ang ibibigay, hindi po valid po yan sa atin. Okay. Pero, Commissioner, paano halimbawa yung mga ordinary lang naman na mga nagbenta halimbawa ng mga pre-loved items nila sa internet o dun sa online nga, no? Paano po yon? May tax din po ba yon na kailangan din na kuhanin? Kung negosyo po talaga yan, talagang yan parang kumbaga buy and sell po kahit naman po ang item na binibenta po nila basta po talaga kumikita, like kunyari yung mga buy and sell ng mga sasakyan po ay syempre po kumikita rin po yan mga yan, kailangan po talaga rehistrado po sila at nagbabayad po ng buwis. Pero ordinaryo lang, Commissioner, like halimbawa, yung mga ginamit ko ng mga bag, mga ginamit ko ng mga damit, mga gano'n, na gusto ko lang ibenta online. Kung naman po, kung personal na item po yan, ay sa tingin ko po hindi na po kinakailangan yung talaga pong sa inyo, hindi yung negosyo na po na pre-loved or used items ng mga ibang tao na ibibenta po natin at pinapatungan pa natin ng presyo at kumikita po tayo. Kung sarili pong gamit natin yan para lang po ma-dispose po yung ating gamit, ay iba po yun. Okay. So, hindi na kailangan. Pero dun sa, Commissioner, yung 1%, yun ba yung kinakaltas? May mga exemption ba dito, Commissioner? Kung depende sa kita, ano ba yun? Tama po, kasi yan po ang tinitingnan po natin dahil ang gusto naman po talaga nating ma-monitor ay yung mga malalaki po na mga online sellers. Kaya po, meron po tayong binigay na threshold amount na 500,000 po. So kung hindi naman lalampas sa 500,000 ang kita ng ang benta ng isang online seller, ay hindi po yan kakaltasan. Mag-uumpisa lang po ang pagkaltas ng mga online platforms kapag po lumampas na po sa 500,000 kada taon ang inyo pong benta. Okay. So nalalaman din po yun nung sinasabi nyo kanina, yung mga online platform na sila yung tumitingin kung gaano karami yung kinikita ng isang online seller. Tama po, kasi po meron po silang record dahil kadalasan naman po talagang yung bayad po ng bumibili ay napupunta muna sa online platforms. Okay. So nakikita po nila yung benta ng isang online seller, tapos ang online platform ang magbibigay ng benta doon sa online seller. Oo. Paano kaya natin yun Commissioner? Kasi ako iniisip ko, nung 2022, parang sinasabi nila almost 2 million o 2 million yung online sellers natin. So, paano natin yun parang mapupulis? Paano ba natin malalaman na talagang rehistrado? Yung gano'ng karami. Una po, ito pong ginagawa po natin na i-require na po natin na i-display po ng online sellers ang certificate of registration sa BIR. Okay. So kung hindi po nakapaskil yan, in the same way po na doon sa mga traditional na
brick and mortar stores, 'di ba po? Required po ang mga negosyante na nakapaskil ang BIR registration po nila. Aha. Ganyan din po ang gagawin natin sa online platforms. Dapat naka-post po doon sa kanilang online site ang BIR registration. So kung Okay. hindi po yan naka-post at ang ini-issue po natin, i-require po natin yung QR code para malaman po natin na hindi po peke ang naka-post na certificate of registration. Aha. Dahil kahit sino po kayang mag-verify po niyan kapag kasi po lahat po ngayon po sa bago po nating sistema ay nakakapag-generate na po tayo ng unique QR code kada certificate of registration. So, merong magmo-monitor din dun sa mga online seller natin, Commissioner. Tama po, kasi po ang una-una po talagang mag-monitor po niyan ay again yung online platform. Aha. Dahil po yung online selling platform, pag nahulihan sila ng merong isang nagbebenta dyan na hindi rehistrado, ay may kasama sila sa potential na maparusahan. Dahil Aha. pwede rin po natin na kapag nakita po natin yan na meron pong isa silang accredited seller na hindi rehistrado, ay i-issuehan po natin sila na notice na bakit meron ganyan, at kapag hindi pa rin nila yan i-shutdown at tatanggalin sa kanilang platform, ay pwedeng sila rin mismo, kabuuan ng online selling platform ay ma-shutdown. Ayun. Commissioner, dito sa ginagawa ngayon ng BIR na ito, no, na pagbubuwis dun sa mga online seller, magkano yung maidadagdag o ilang porsyento maidadagdag nito sa kaban po ng ating bayan? Ang wala po tayong exact figure na malalabas po, ano, dahil as of now we don't know the entire yung numbers of online sellers, dahil wala po talaga tayong visibility dito, kaya po natin ito ginagawa. Pero sa nakikita po natin, lalo na po nung sinimulan po natin itong medyo mas agresibo pong pagpapaalala at pagsasabi na sa mga online sellers na dapat nakarehistro at nagbabayad ng buwis, ay nakita rin naman po natin yung compliance at nagdagsaan po ang nagre-register ng mga online sellers. Kaya po inaasahan po natin na talagang malaki pong tulong ang magiging pagbabayad ng buwis ng mga online sellers. Para rin po sa makakatulong rin po, dahil kasi at least then wala na rin po masasabi yung mga traditional brick and mortar stores na hindi nagbabayad ng buwis ang online sellers. Oo, kasi parang may nabasa din tayo na article na talagang malaki ang maaring maidagdag nito sa ating kaban, kasi nga halos karamihan na sa atin ay gusto nang mamili online, di ba, Commissioner? Tama po, kasi minsan po ang dami nga po nating naririnig na kwento na yung ang mga tao po kahit bago matulog nagpupuyat, nagsha-shopping pa rin, kaya nakikita po natin na talagang marami pong bumibili. Kasi nga nag-start yan nung panahon ng pandemya, Commissioner, di ba, nung pandemic, at parang kumbaga nahirati na, natutunan na ng mga tao ito, at marami din naman sa atin kasi nakatutok na rin ngayon online, kaya medyo okay. So yun nga, no, yung sinabi po ninyo, ilang porsyento po, sabi nyo po maraming na nag-comply, Commissioner. So, sa inyong datos, sa estimate ninyo, mga gano yung mga nag-comply na po dito sa mga online sellers natin? Well, again, in terms of percentage, hindi po natin masagot. Pero kasi po, yung mga iba pong marami pong district offices po natin na nag-overtime para lang po i-accommodate ang mga pagpaparehistro ng mga online sellers. Minsan po, umaabot po tayo na hanggang alas 9 ng gabi para lang po pagsilbihan ang mga nagre-rehistro sa ating pong ahensya. So, kinatutuwa po naman natin yan at minsan po daan-daan ng pumupunta po dyan kada araw nung simula po nung na-implement po, nung simula po nang nagkaroon po tayo ng regulations po tungkol dyan. Oo nga eh. Pero Commissioner, kasi may kaibahan ba to yung sistema natin, yung digital nga na ito tax, dun sa karaniwan, dun sa ordinary na withholding tax na pag we withhold nga. So meron ba siyang, malaki ba yung diferensya? Ano ba yung mga difference nito? Well, yung pagdating po sa digital services na
naka-pending po sa ating Kongreso na iba po yan dito po sa ating ini-implement na withholding tax dahil ang digital services tax po na yan ay parang VAT po doon sa mga digital services. So magkaiba po yan. Ito pong in-implement po natin na withholding tax, ito po ang pamamaraan lamang po ng pangongolekta. Yun pong isa po kasi parang ine-explain lang po at nililinaw kung ano yung mga taxes nitong mga na mga multinationals na may mga digital services dito sa Pilipinas na dapat po nagbabayad din ng VAT kahit na po multinational po sila. Ngayon dito po sa withholding ay ang kinokolekta po natin dito ay yung income tax na simula pa lamang ay dapat ng binabayaran po nila ng mga online sellers. Okay. So dito po mga online sellers po ang mga nagnenegosyo po through online. Okay. Yung sa digital services, yan po yung mga katulad po ng mga Netflix, yung mga ganyan po ang masaklaw po niyan. Okay. So yun pala yun. Okay. Pero ngayon po nagkaroon tayo ng deadline, Commissioner, doon sa mga ITR natin. Kumusta naman po yung porsyento na nag-comply din doon? Kasi 'di ba, nag-ano na yung deadline natin diyan eh. Opo, ngayon po dahil nag-deadline po at ng April 15 at dahil hindi pa rin natin makuha ang final na datos po diyan dahil kasi patuloy pa rin yung pagmo-monitor and yung pagkokolekta pag-transmit po ng report ng mga iba't ibang accredited authorized agent banks po. So hindi pa natin nakikita yung final figure pero po ang maganda po kasi ay marami pong nag-file at nagbayad online and dito po sa bangko and using our e-payment facilities. Kaya po makikita po natin in terms of percentage lumalaki po at unti-unti na rin po talagang dumadami po yung paggamit po ng ating mga online facilities. At maganda po at inaasahan po natin na maganda naman po ang turnout nitong filing season po. Ayun. So at least naging maganda yung ating turnout ng ating filing ngayong mga panahon na ito. So, Commissioner, dun sa mga kasi sabi nga nila nung last time, mga 2022, mga 2 million. Sa tingin mo, Commissioner, nadagdagan na yung 2 million na yan dun sa mga online sellers natin ngayon? Yan po ang tingin po natin at dahil po marami rin pong umaasenso at marami pong nag-engage na rin po dito. So tingin po natin tumaas rin po yan. Okay. Kasi minsan nagiging problema din dyan, Commissioner, yung mga online seller na mali yung mga binibigay sa'yo na na mga tawag dito, na mga binibili mo sa kanila. Although alam ko ito dapat sa DTI ito, pero meron bang balita ang BIR tungkol dito? Well, yan nga din po ang isang benepisyo na nakarehistro po ang mga online sellers. It also serves as a protection to the consumer kasi kapag hindi rehistrado ay madali po talaga kayong magpansinin pag may reklamo po kayo. At kapag naman po rehistrado ay at least kahit paano meron kayong recourse kung merong ginawang mali ang mga online sellers. Kasi po makikita naman po natin kapag rehistrado po yan sa BIR ay rehistrado po yan, kadalasan talaga rehistrado na yan sa DTI. So ibig sabihin po niyan, pwede kayong magreklamo sa DTI dahil alam natin na rehistrado itong online seller na to at meron po tayong recourse. Hindi po yung mga fly-by-night lang po at pagka minsan hindi darating ang produktong binili nyo or minsan mali ang mga produktong pinapadala at hindi na kayo nire-reimburse or hindi pinapalitan ang mga produktong ito. So itong pagpaparehistro po na to serves also as an additional protection to the consumer, not just yung pagdadagdag ng koleksyon ng ating bansa. So maganda po talaga na lahat po tayo ay nagmo-monitor po at alam po natin na malaki pong benepisyo ang pagpaparehistro at pagbabayad ng buwis ng mga online sellers. Ayun, sige. So, Commissioner, antabayanan natin po yung mga susunod pa, after nitong extension na ito, sana makausap namin ulit kayo tungkol dito sa issue na ito ng mga online sellers. So, Commissioner, baka meron kang gustong banggitin dun sa mga nakikinig sa atin, lalo na dun sa mga online seller natin at yung mga bumibili sa mga online seller natin.
Una-una po dahil po kakatapos lang po ng filing season ay gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng mga nag-file at nagbayad po ng tamang buwis. Ang hinihiling po natin ay sana po lahat po tayo ay mag-report ng tamang buwis at magbayad po para po tayo ay nakakatulong sa ating sa ating bayan. At dun sa mga nagbebenta po ng mga sigarilyo, ng mga vape products at mga alak po, siguraduhin po natin na bayad po ang mga excise tax po niyan. Dapat po bumili lang po tayo na may lehitimong mga stamps. Paulit-ulit po tayo dito sa vape products. Ang dami pong produkto na hindi naman rehistrado. At yan po ang dapat natin sinisigurado dahil patuloy ang gagawin natin na pagre-raid dyan at pagko-confiscate ng mga produktong ito. At dito po naglaganap din po yan sa online platforms. So lahat po ng mga online sellers, siguraduhin po natin na rehistrado po tayo sa BIR at nagbabayad po tayo ng tamang buwis para naman po makatulong tayo sa ating gobyerno. Again, iwasan po natin din ang paggamit ng mga ghost receipts or yung mga peking resibo. I-report na lang po natin ang tamang buwis. Ayun. Nako, maraming salamat po, Commissioner, sa oras ninyo, ha. Maraming salamat din po at alam ko nagpapahinga kayo ngayong araw na ito na Sabado. Thank you po, Commissioner. Maraming pong salamat din po sa pagkakataon na mapaliwanag po sa ating mga kababayan ang obligasyon at pagbabayad ng buwis. Thank you po. Ayun, si Attorney si Commissioner Romeo June D. Lumagi Jr., ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayan, magbabalik po tayo pagkatapos. Okay. Okay. Sige. So yan, naka-standby po tayo. Inaantabayanan po natin kasi ang magiging talumpati po ng ating Pangulo. Kaugnay pa rin po sa ika-500 taon, ika-503 taong komemorasyon ng victory o ng pagkapanalo dyan sa Mactan. Ayan, sa Liberty, nandyan ngayon sa Liberty Shrine, Barangay Mactan City ng Lapu-Lapu. At ngayon po ay nagsasagawa na ng programa, doon mismo. Ang mga kababayan natin, mga residente dyan sa Cebu, at inaasahan po natin na yung magiging talumpati kung meron man ng ating Pangulo, dahil ngayon po ay kasama ang Pangulo doon sa selebrasyon na yan at nagsasagawa ng reenactment doon sa mga nangyari noon, yun, bago nagkaroon ng tagumpay, diyan sa Mactan, nung ika-503 taon na ang nakararaan. So, antabayanan natin. Actually, nandyan na ata, tinawag na ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kaugnay po sa selebrasyon na yan dyan sa Cebu, sa Mactan. Narito po, pakinggan natin ang talumpati. Lapu-Lapu City Mayor, Mayor Ahong Chan. And with us also here is House Speaker, Speaker Martin Romualdez. The Lapu-Lapu City Lone District Representative, Congresswoman Maria Cynthia K. Chan. Our good friend, the mother of the province of Cebu, Governor Gwen Garcia. The NHCP Chairperson, Lisa Guerrero Nakpil. Members of the Consular Corps, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Maayong buntag sa inyong tanan. Nandito tayo ngayon upang sariwain ang kabayanihang naganap mahigit 500 taong nakaraan. Ngunit, ang mas mahalaga, ang pagbabalik tanaw ang ating sagradong panunumpa na ating ipapagpatuloy ang diwang ipinamalas
nila Datu Lapu-Lapu. Sapagkat ang kanilang tapang at panindigan ay hindi lilipas kailanman. Tulad ng hindi pagkupas ng ating pagmamahal sa bayan, sa kalayaan at sa ating kapwa Pilipino. Ang diwang makabayan ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon. Hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Bagkus, habang tumatagal, ito ay lalong umiigting. Sapagkat patuloy natin itong paghalagaan at isinasabuhay. Ako'y nagagalak na ang diwang makabayan ay buhay na buhay, hindi lamang dito sa Mactan, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Visayas, kung hindi sa buong Pilipinas. Ito ay nakikita sa pagtitiwala natin sa ating sariling lakas at paniniwalang nakasalalay sa ating pagpupunyagi ang pag-unlad ng ating bansa. Ito ay nakikita sa pagmamahal natin sa ating kapwa, pag-aaruga sa mga napinsala, pagtulong sa mga nagdarahop, at pagtanggol sa mga inaapi. Ito ay nakikita sa matapang nating paggiit sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang-ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Bago pa man isinatiktik ang inawit ng linyong ito sa lupang hinirang, ito ay naisinabuhay na ng mga taga-Cebu. Ngunit sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos, at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ito ang kalasag natin laban sa kahirapan, ang paglaban sa ating mga sakit, sa ating gutom, sa kamangmangan, sa kawalang pag-unlad at kasalatan ng mga oportunidad na gumiginhawa ng buhay ng bawat Pilipino. Kung tutusin, mahirap na katunggali ang mga ito. Walang kutang-gutom na pwedeng salakayin. Walang nakahilerang batalyon ang kamangmangan na maaring lusubin. Walang pisikal na barikada ang kawalan ng hanap buhay na pwedeng direktang atakihin. Ngunit ang mga ito ay nilalaban natin at tayo ay nagwawagi. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming pagamutan, nakukubkub natin ang mga sakit. Sa pagtayo ng dagdag ng mga paaralan, nasasagip natin mula sa mundo ng kadukhaan ang mga batang salat sa kaalaman. Sa pagbaha ng tulong sa ating mga pagsasaka, pinapaatras natin ang kahirapan na umaalipin sa kanila. Sa pagbubukas ng mga pagawaan at negosyo, ginagapi natin ang salot na kawalan ng hanap buhay. Yan ang hamon ng ating panahon. Yan ang pakikibaka ng ating lahi. Sa ating pag-alala ng mga mahalagang yugto ng ating kasaysayan, ang responsibilidad na ipagpatuloy ang ipinaglaban ni Datu Lapu-Lapu ay nakasalalay sa ating mga balikat, lalong-lalo na ang pagsiguro ng ating bansa na patuloy na umuunlad. Ipagpatuloy natin ang laban at pagtiyak na ang bagong Pilipinas ay umapaw ng pag-asa, pagkakaisa at pagkakataon para sa susunod ng mga henerasyon. Mabuhay ang alaala ni Lapu-Lapu, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Can you request the President to kindly remain standing for the giving of the memento
Okay. Ayan ang naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Samantala, narito ang ating kasama na si Jessa Ilanan mula dyan sa Cebu. Jessa? Yes, magandang maayong buntag. Gikan din sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Cebu. Ben, nakatapos nga lang ng mensahe ng ating Pangulo sa paggunita na ika-503 adlaw ni Lapu-Lapu o yung komemorasyon ng pagkapanalo ng hukbo ni Dato Lapu-Lapu laban sa hukbo ni Ferdinand Magellan dito nga sa baybayin ng Mactan sa Lapu-Lapu City. Ayon sa Pangulo, ang kahanga-hanga ang ating paggunita at ang taon-taon nating pag-aalala sa kabayanihan at katapangan ni Dato Lapu-Lapu at ng mga upunganon at ng mga Pilipino. Sabi ng Pangulo at ay hindi ito nalalayo sa ating mga na nakikita ngayon at kinakaharap ng mga suliranin at ang sabi nga ang bakbakan sa ngayong panahon ay ang paggapi ng kahirapan ng ating pag-insist ng ating teritoryo at ang ating ang ating mga empleyado, yung ating mga minimum wage earner at ating mga manggagawa na nakikipagpuno sa bawat araw kagaya ni Dato Lapu-Lapu. Ayon sa ating presidente ay dapat ay hindi ito makalimutan at isa puso at hindi lamang every April 27 kundi bawat araw sa bawat taon ay aalalahanin at gagayahin natin ang katapangan ni Dato Lapu-Lapu sa pagharap ng hamon ng buhay kahit hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pagkatapos dito ng ating Pangulo, pagkatapos niyang panguluhan ang wreath laying sa Liberty Shrine dito sa Lapu-Lapu City at yung reenactment nga kanina na mayroong hindi bababa sa 500 na mga artist, kali, eskrimador mula dito sa Lapu-Lapu City aside from the actors doon na nagdala ng karakter ni Dato Lapu-Lapu, Reyna Bulacna at Ferdinand Magellan at yung ating mga minor characters. Mayroon din exhibition ng arnis Kali Eskrima kanina at manghang-mangha yung ating Pangulo kung inyong nakita kanina sa live feed ng Radio Television Malacanang dahil ang galing-galing mula 3 years old hanggang 18 years old na mga arnis Kali Eskrimador mula dito sa Lapu-Lapu City ang nagpakitang gilas at binunyag nga kanina na ang DepEd curriculum ng Lapu-Lapu City ay incorporated na ang battle or ang victory at Mactan maging ang physical education curriculum ng Lapu-Lapu City DepEd Division ay mayroon ding special program sa Arnis Kali Eskrima. Ito ang sinisigaw ng mga Lapu-Lapu City residents maging ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan na sana ay pamarisan itong pag-incorporate ng curriculum upang maisa puso lalo na sa mga susunod na henerasyon ang ating indigenous Filipino martial arts. Mula dito sa Liberty Shrine ay lilipat yung ating presidente sa kalapit lang na Mactan New Town para pasinayaan ang isa pang proyekto para na magiging venue ng future event dito sa Pilipinas at sa Lapu-Lapu City. Mula dito sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City, Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, maraming salamat sa ating kasama kay Jessa Agua Ilanan mula dyan sa Radyo Pilipinas, RP1 Cebu at patuloy po tayo na mag-aantabay pa doon sa mga isasagawa pa na ating Pangulo kaugnay po dyan sa selebrasyon, sa komemorasyon ng pagtatangumpay ni Dato Lapu-Lapu dyan po sa Mactan. Ika-503 taon na komemorasyon dyan sa Victory at Mactan. Samantala, maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito sa Usap-Usapan sa ating technical side.
kay Michael Lines at kay Rolly Bumatayo, sa production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat din sa ating mga naging panauhin ngayong umaga. Ako po si Ven Blones, maraming salamat po muli. Samantala, ang tabayanan po kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamamagitan na ating kasama na si AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Philippine Standard Time, 9:56 ng umaga. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinamon ang mga kabataan na yakapin ang ideolohiya ni Lapu-Lapu habang tinatahak ng bansa ang isang bagong Pilipinas. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan na manatiling yakap ang ideolohiya ni Lapu-Lapu na nagpakita ng katapangan sa makasaysayang Battle of Mactan. Bahagi ito ng mensahe ng Chief Executive kaugnay ng ginagawa ngayong paggunita sa 503rd year anniversary ng tagumpay sa Mactan na dito'y kinikilala ang maging papel ni Lapu-Lapu sa kasarinlan ng bansa. Sinabi ng Pangulo